mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, kaya sa silananan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyagan ang mahiting, sa mandulupin, di ka pasisikin, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit ng oraw, ay hinadang tulang, isang pagkayang minamahal, ang isang ang matawad, ngunit nagumpay ka naghihinig, ang ituwin at araw niya kailan, ang may di matiginig, lupa ng araw ng walhagin pagsingka, buhay langit sa piling mo, ang hindi kaya ng pagkay ng amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Mga kapwa ko Pilipino, ako po si Giselle Sanchez. Ang gabing ito ay para sa lahat na nagmamahal sa bayan, anuman ang paniniwala, kulay o pinanggalingan. Because at the end of the day, we are all children of God and children of the Philippines. We are honored to have with us tonight several voices, several Filipinos of inspiration who will share their reflections about our Tatay Digong. Our first speaker has dedicated his life for the past months for the freedom of Tatay Digong. He has created a lot of vlogs and a lot of events at The Hague. Kilala niyo siya bilang Alvin and Tourism. Tonight, we are honored to bring you Alvin Zarate. Hello everyone, this is Alvin. It is my great honor and privilege to be given an opportunity to talk on behalf of the people who also share the same sentiment that I do, but it's just that for some reason I cannot open my my camera, but I hope that you're able to listen to me. I am tasked to talk about my journey since the unfaithful or since the unfortunate day on March 11, 2025. It was actually the day before the birthday of my mom, and that initially when I heard na ipapadala si PRRD dito sa Netherlands, the patriotic Alvin was called to serve the country. That's how I feel. I actually felt that I really needed to be there in front of the ICC detention, the ICC court, even though ako lang mag-isa. Ang story po talaga ng nangyari kay PRRD ay isa sa mga napakaraming bagay na binigyan ako ng pagkakataon para manindigan bilang isang Pilipino, para sa isang taong binigay ang kanyang buhay to advance the welfare and interest of his constituents, para sa bayan, para sa bawat mamayang Pilipino. Nung araw po na iyon, nagbago po ang buhay ko. Nagbago po siya, both positive and negative. Initially, hindi ko po alam if I can carry on. Pero I remained steadfast and I embraced the journey that I currently have right now. Because many have been called, but only few will be given this opportunity to speak up, to show dissent, to show my unwavering love and support to the person that embodies the principle that I really believe the Philippines need. Siya lang po ang presidente na nakitaan ko na hindi natakot to take on the difficult challenge to face
and solve the drug problem permeating our societies. A lot of people, his detractors, are saying that he's a criminal, he's a murderer. But to me, he is a loving father, a great man, who did nothing but to serve the country. Mga kababayan, for the past 7 months, I, together with a group of individuals who share this sentiment, worked really, really hard in order to show the international community that this man, former President Rodrigo Roa Duterte, is not a criminal. We remain resolute sa aming posisyon na itong mga bagay, the charges hurled against him, should be tried in our local courts. Si PRRD po, kahit nasa loob ng ICC detention facility, he has this unifying power or influence, whatever you want to call it. Siya po talaga ang nagbigay ng pagkakataon sa isang Pilipinong katulad ko, ang ordinary Filipino, to show to the world that even if we are ordinaryong mamamayan, we can still speak up. We should speak up. In fact, we should call out people who are abusing the power that the people has given them an opportunity to serve, pero they collectively put the man named Rodrigo Roa Duterte to be in custody of the ICC. For the past 7 months, we consistently created multiple events. We had our fair share of the feeling of being defeated, but eventually, we always go back to the reason as to why we are doing this. Ako po, isang ordinaryong mamamayan, pero mas nakilala bilang Alvin Antorism. Kasi nakitaan ng tao na pagmahal mo, ang ginagawa mo, no matter how difficult it is, together with the help of very beautiful individuals, both inside and outside, anything is possible. Ang masasabi ko lang po mga kababayan, huwag po nating kalimutan kung ano ang nagawa ni former President para sa bayan. Huwag na huwag po nating kalimutan kung paano niya binago ang buhay ng milyong-milyong adik na ngayon bumalik na sa tamang landas. Huwag po nating kalimutan kung paano niya ginampanan ang pagiging ama ng bayan, pagiging mapagmalasakit niya para sa kinabukasan ng future generation of Filipinos. Hindi ko na po pataasin pa ang sasabihin ko, but I call on everyone to do your bit as Filipino, to show up, to speak up, and never forget what the good man, former President Rodrigo Roa Duterte, did for our country. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat din sa iyo, Alvin. You can follow Alvin in Alvin and Tourism. At maraming salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa ating Tatay Digong. Kanina sinabi po ng ating napakagaling na speaker na si Alvin Sarasate. I stand corrected. Alvin Sarasate. Kanina sinabi niya that President Rodrigo Roa Duterte was the greatest president. At para hindi po natin makalimutan kung ano ang ginawa ng ating minamahal na presidente para sa ating bayan, panoorin po natin ito. Marso 2025, habang ang bansa'y abala sa halalan, isang balita ang yumanig sa sambayanan.
si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dinala sa International Criminal Court sa The Hague. Para sa ilan, ito ay katarungan. Ngunit para sa milyon-milyon, ito ay isang pagkakamali. Marso 11, 2025. Tahimik ang operasyon sa Naya. Walang posas, walang ingay, ngunit mabigat ang bawat hakbang. Sa The Hague, sa pamamagitan ng video link, humarap si Duterte sa korte. Tahimik, matatag, walang pag-uurong. 3 araw lang ang lumipas, isang dambuhalang motorcade at prayer rally ang isinagawa sa Maynila. Mga taga-suporta mula sa iba't ibang sektor nagtipon upang ipakita ang kanilang paninindigan. Sa Davao, ginanap ang Araw ng Davao sa Itim. Lahat nakaitim, tahimik ang martsa. Ngunit sigaw ng damdamin ay maririnig sa katahimikan. Tatay Digong, hindi ka nag-iisa. Bring him home! Bring him home! Duterte! 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 Usa ka tawo katapawin nyo nahimong presidente hantod sa ninaog na lang karon. Tanawa ninyo ang tibok kalibutan, banha kayo kay ilang gipapreso ang tao nga way sala sa katauhan. Sa The Hague mismo, nagtipon ang mga Pilipino mula sa Europa. Wala silang dalang armas, kundi ang panalangin at pag-ibig sa kanilang dating Pangulo. Bitbit ang watawat at larawan ng lider na minahal nila. Hindi siya kriminal, sigaw nila. Bayani siya ng bayan. Marso 28, 2025. Kaarawan ni Duterte. Ngunit sa halip na selebrasyon, isang pambansang pagkilos ang nangyari. Mula Luneta hanggang Davao, libo-libong Pilipino ang nagtipon. Wala si Digong pero ramdam ang kanyang presensya. Isang matanda ang nagsalita. Hindi siya perpekto, pero siya ang nagtaguyod sa amin. Sa gitna ng tensyon, PDP Laban ang nanguna sa laban. Sa bawat lungsod at lalawigan, may rally, may pag-ikot, may panawagan. Ipagpatuloy ang advokasya ni Digong. Hindi man siya kandidato, pangalan pa rin niya ang isinisigaw ng masa. Maaaring nasa kulungan siya sa dayuhang korte, ngunit sa puso ng bayan, malaya ang alaala niya. Sa bawat kalsadang kanyang pinagawa, sa bawat drug rehab center na kanyang itinayo, sa bawat pamilyang nabigyan ng seguridad, naroon ang kanyang tatak. Hindi kailangan ng kapangyarihan para maging leader. Ang kailangan, paninindigan, tapang at malasakit. Siya si Rodrigo Roa Duterte, tatay ng masa, hindi kailanman nagkulang sa bayan. At kahit saan siya dalhin ng mundo, hinding-hindi siya kailanman makakalimutan. Young Rodrigo Roa Duterte.